Heto naman po tayo mga kaibigan, mga kabangis na muling nagbabalik ang iyong lingkod. Bangis sa galing po. Ang mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, baka pwede namang mag-subscribe. Well, ngayon ay wala tayong welding ngayon guys. Wala tayong ginagawa. So ngayon ay piyesta ng patay. Ha? So araw ng mga patay ngayon. At meron lang akong mga i-share sa inyo ng mga tips. Ito yan. Kasi marami akong napapanood yung mga treasure hunters. At maraming failures yung iba kasi naman problema sila kung paano hukayin yung kanilang mga prospect na mga treasure site. Kakatakot naman yun. At ito po mga kaibigan, direct to the point na tayo. Hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. At ito, sasabihin ko na sa inyo kung paano ang proseso nito, no? Unang-una, pag alam nyo na kung nasaan yung treasure site nyo, napadetect nyo na, nakapag-test dig na kayo, at ang unang gagawin nyo, kailangan naman siguro para safe yan, ay yung pag-uusapan ng kanyang mga kagrupo kung sa inyong lupa yan, ay patayuan nyo muna ng kubo yan, di ba? Ay, nakakatakot. Ay, palibasa kasi, ano ngayon eh, piyesta ng patay, so puro wak. Pasensya na po kayo mga kaibigan. Hi! Yun na ngayon, yung sinasabi ko, maraming gustong mag-ukay pero natatakot sila baka ma-bar down daw. Una-una, para safe kayo mga kaibigan ko, ay patayuan nyo muna yan ng kubo-kubo. Ayan, di ba? Ay, ba't? Hindi ako hindi tayo nagbibiro ha, hindi tayo nagbibiro. Totoo yan, totoo yan. Ngayon, pag napatayo nyo ng kubo-kubo, lagyan nyo ng bakod yan. Pagkatapos po malagyan ng bakod, syempre may kubo na, ay lagyan nyo ng kanal, palibot, paikot ng yung bahay kubo. O yun. Alam niyo kung bakit? Para hindi pumasok yung tubig yan pag naghuhukay kayo, hindi pumasok sa butas nyo. Pagkatapos na nalagyan nyo na ng bakod, bahay kubo, ito yung gawin nyo. Di hukayin nyo na yan. Ang diameter niyan is 5 feet. Yung malaki talaga. Kasi na-experience ko to guys, kaya ako share sa inyo. Kasi nga, ay nung araw na malit pa ako, naghuhukay na ako ng balon. Tabay. May similarity yan sa paghuhukay ng balon. Kasi may napapanood ko sa mga ka-TH natin dyan. Ano daw? Nababar down daw yung kanilang butas. Sa pamamagitan yan ng isang technique lang yan guys. Para hindi mabar down yung mga butas. So, ang gagawin nyo, pabilog kasi yung pabilog yung butas nyo. Di pabilog siya, no? Pabilog. 5 feet yung bunganga, diameter para malaki. Pag nahukay mo na ng 5 feet ang lalim, kailangan meron ka ng buhangin, yung binistay ha, yung pino, yung pine sand. Ang 3 sako ng pine sand, isang supot ng semento. So yun, ihagis mo sa gilid, ipalitada mo doon sa gilid yung 5 feet na yon. So ang mauubos mo sa 5 feet ang lalim, 5 feet din ang diameter. Bali 6 na sako na na binistay na buhangin, tapos 2 supot na semento. Itapal mo ganoon. Itapal mo lang na ganoon, wag mo nang ipipinis na ganoon kasi pag pininis mo pa na ganoon, hindi kakapit 'yon, malalaglag, Tapal-tapal mo lang muna ganyan, sunod-sunod, yan, dandahan lang. Tapos pag napaikutan mo na, matigas na, tapalan mo ulit. Yan. Pag naikutan mo na, doon sa, halimbawa yung bunganga niya to, bunganga. Dito sa bunganga niya, nalagyan mo ng loob. Dito sa ibabaw niya, simintuhin mo rin yan. Lagyan mo ng ring na bakal dito. Tapos simintuhin mo rin yan, lagyan mo ng kabilya. Kahit putol lang.
maiksi lang, nakapasok lang sa bunganga niya, ganun. Siguro mga bahala ka na, basta may kabilya. Basta may kabilya na pumapasok sa loob, ganun. Simintuhin mo yung paligid, kudrado kung gusto mo, sa pabilog. Siguro mga 1 metro ang lapad ng semento doon sa ibabaw mula doon sa butas, doon sa bunganga, pa wide, mga 1 metro, paikot. Tapos doon maghukay ka na. Ayun, di na semento mo na, nakasemento ka na ng 5 feet palalim. Pag hindi mo pa na tinatamaan yung concrete concrete na semento doon sa ilalim, pag bumaba ka ulit, naabot ka na ng 10 feet, magsemento ka ulit yung sa gilid para hindi ma-bar down. Yan po ang proseso kung paano maghukay ng treasure. O, di ba? Alam nyo na, para hindi ma-bar down. At saka bakit isa pa pagkukwento natin? Bakit sinasabi ko na patayon mo ng kubo? Ang paghuhukay ng treasure matagal yan, guys. Ito base lang dun sa experience ko. Kasi yung mga naghuhukay, kasi yung lolo ko treasure hunter, yung tatay ko, kamag-anak ko treasure hunter. Inuhukay nila yung hukay nila sa buhay bundok, kung sa may liblib na lugar, iniiwanan lang nila yun. Tapos nababar down, tapos babalikan nila. Para silang mga siraulo, grabe. Hindi nila isinisave yung kanilang gastos doon, kasi kung mabar down yun, hukay mo ulit. So ang purpose ng bahay, para pwede mong isarado at walang pwedeng tumingin, walang pwedeng sumilip, kasi may privacy, may bakod, may kubo, pwede ka rin matulog doon kung gusto mo, at pwede mong isarado kung gusto mo, pwede kang mag-umpisa magtrabaho kung gusto mo, di ba, kahit anong araw. Ayos ba? Ayan. Kasi nga matagal ang paghuhukay niyan, hindi basta-basta. Maliban lang guys kung mayroon kang financier. Kasi pag may financier ka, mamadaliin ka niyan. Kasi yung pera niya kasi nakatenga doon. So gusto ng financier, makuha mo kaagad within basta makuha agad para kumita na siya. Ay, alam mo naman ang financier, wala nang ginawa yung hindi magantay. Ay, yung mga trabahante nyo naman, dyan, hukay ng hukay. Tapos nakainkwentro na sila ng lason, hukay pa rin sila ng hukay. Kaya dyan mismo guys, mayroon na didisgrasya. Tama ba? Kasi pag dumating na sa puntong may mga lason na, may mga chemical na lumalabas, at delikado na, pwede yung hintuan. At napaka-safe yung inyong area, dahil nga safe yung project, dahil nga mayroong kubo, may kubo-kubo, safe siya. At saka safe din kayo, hindi kayo mainitan, kahit anong oras kayo maghukay pwede, di ba? Okay guys, yan lang muna ang ating madidiscuss sa ngayon, at sana nakapagbigay ko ng mga konting idea. At abangan nyo po mga kaibigan yung mga susunod pa na i-discuss natin tungkol dyan sa paghuhukay ng inyong mga prospect site. Ito na nga pala mga kaibigan, muling nagpapaalam ang iyong lingkod, Bagis sa Galing. Sana mayroon kayo natutunan sa aking mga suggestion o yung mga sinuggest ko sa inyo kung paano maghukay ng treasure, diba? At saka isa pa, relax lang, kasi pag malalim na, mayroon na kasing mabahong amoy yan Kailangan yan, tinitigilan yan mga 1 linggo o para sumingaw yung amoy. At siyaka huwag nyo mamadaliin. Maganda kasi ito kung kayo-kayo lang magkakamag-anak niyan. Kumbaga libangan nyo lang yan, gawin yung libangan. Pagkatapos, pag napagod kayo, wala kayong budget, wala kayong ulam, pwede yung sarado yung bahay o bahay kubo. At may bakod naman yun, walang ibang makakapasok doon. At ito na mga kaibigan, palagi yung alalahanin pag nagtitreasure kayo, huwag yung masyadong over-exage. Relax lang, huwag yung sabihin nga pag nakahukay ako dito, bibili na kaagad ako ng Hilux, kung ano-ano, pati ako ng building. Kaya hindi, wag muna, kasi wala pa nagtatry lang kayo kumbaga sinusubukan nyo lang muna hanggat sa maabot nyo yung semento. Siguro pag naabot nyo yung semento, yung mga concrete, una buhangin pa yan mabuhangin. Pero sa susunod pag-uusapan natin guys, kung ano ba
ano ba yung mga makikita, ano? Ayon doon sa aking mga nakita nung maliit pa ako, yung mga small deposit, mga big deposits, ay ating pag-uusapan yan. Pero pag-uusapan lang naman natin yan. Okay, maraming salamat mga kabangis. Hanggang dito na lamang. Pagpalain kayo ng buong may kapal. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Tapos, happy fiesta na po tayo. Good luck to everyone. I love you all. Bye-bye.